kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nawagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagdilaab sa ilang duhan. Nagdilaab nga pulong, usa ka programa nga maghatag kanato giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha, ug labaw sa tanan maghatag kanatong kadasig, kauban ng usa ka bul-anong alagad, preacher, writer ug broadcaster. I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4. Sa may purpose ni Kristo nga tukod siya iyang simbahan. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato pa, kung imo unahon ang ginuda sa Santos na misa, tawangan kas Ginoo, tawangan kas Ginoo. Kumpisan mo, balik mos misa, ayaw mo duol o espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ka nahagmisa, di ka nagsisiarim, masuko pa. Di ara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. Boss John Diniel! Si Boss ni Gaya Diniel! Asay kansi, mangginaw panagsa, mangginaw pirmi! Mangginaw panagsa! Nang ginoo ba mo pirmi? Ug karon kaniya inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you for this wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgression and trespasses. Father, I ask you to bless our Pope Francisco Emeritus Benedict XVI, Papal Ambassador Sos Magisterium, Cartagli Video Vida Rosales Emeritus, at Bishop Palma de Villegas and our bishops, Bishop Patrick Tiliparcon, Bishop Leonardo Medruso, Bishop Noel Emeritus in Bohol, Bishop Cortez, Bishop Padaklan, Bishop Ranyula, and all bishops, makaparians, deacons, kamadrihans, seminarians, lay evangelizers, panalangin ni Amahan. I pray, Father, that you may bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo ka grasyag panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila, Amahan. Father, I pray for our President Kino, Vice President Pinay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, including AEP, PNP, protect them, guide them. I pray also, Father, for CCTN Satellite Network with Taidudong Nedalim Chua, with Mamalo Inukanto Tabar, our CCTN manager, our cameraman Brad Nilo, editor Brad Churix, article in charge, Sister Inday, Brad Sardo, Mampirla, and the rest of the responsible people of this ministry here in the Archdiocese of Cebu. I pray also, Father, for our Oasis community. You bless my loved ones, Alma and Thea, our Althea Business Center, our advocacies to the environment, our ministry to the poorest among the poor, our businesses, our different speaking engagements, panalangin ni Amahan. Father, I pray in Jesus' powerful name that you may cut, dissolve all curses, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, anxieties. I rebuke you, curses of poverty, curse of ignorance, to come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. As I pray, Father, that you may cut and dissolve all sicknesses, hydrocephalus, medullary disorder, brain cancer, brain tumor, sakit mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa lungga, di kadungog, sinusitis sa gam, sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa tayo, sa kidney, taso creatinine, uric acid, leukemia, cancer cells, sakit sa tiyan, bugon sa tiyan, intestine problems, skin diseases, undiagnosed diseases. I rebuke you, I dissolve you, get out, come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Father, special intention sa tanang birthday celebrants, anniversaries, tanang namatyan, Ginoo, Liguna. I pray also, Father, alang sa tanang mga bedridden na sa ospital sa Panimalay, Hupaya, Amahan, awad ang pagtugpaglaom, in Jesus' name. Father, all petitions, all requests
kagipadangat nining mong ministeryo tubag kaamahan. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo sumala ni San Marcos kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto og 12. Ang sambingay may tungod sa mga saop sa parasan. Unya misulti kanila sa Jesus pinaagig sambingay, may tao nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kinig kural, o nagkalot siya lungag alang sa puganan sa ubas, o gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan, umipanaw siya. Sa pagabot na sa ting pamupo na sa ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang pahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon, apan siya gibunalan nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak a lalaki. Sa katapusan, iya nagayod gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, sa walay duha-duha tahoron nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop, kini maong anak sa atong agalon. Tana ato siyang patyon, rumaato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak o gipatay. O gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawa sa parasan. Unya nangutana sa Jesus, nanon sa may buhaton sa tag-iyas parasan. Adtuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nagabasa kamo nining bahinas kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod walay kapuslanan. Nahimo inoong bato nga labing importante. Buhat kinis Ginoo ug kay bulungan gayud kini. But untang dakpon sa Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay, apan nahadlok sila sa mga tao busa mibiya sila kaniya og nanlakaw. Today we are remembering St. Justin, first Christian apologist, speaking of apologist, defender. Maayo mo rason, maayo mga tarungan, maayo manudlo. Anak siya sa paganong ginikanan niyadtong 1st century Anno Domini. Apan at the age of 30, he was converted to Catholicism. What was the reason? After witnessing a heroic death, martyrdom of a certain person didto sa ilang dapit. According to St. Justin, it is our duty to make known our doctrines, our teachings. We are accountable to the ignorance of the people around us. Matod pang St. Justin, usa ka Catholic faith defender, preacher, nga atong tahas, responsibilidad, ang pagpadayag sa panudlos Ginoo, yang doktrina dugma ngadto sa atong isikatawo. So kung dunay mga taong ignorantes kasulatan, ato nang tulubagon according to him. And I agree with this. And this is one of the reasons ganong nagsigi ko gwali. Kay gusto na kong sundugon ang panig-ingna ni St. Justin. Ngang iyang pagtulunas Ginoo, doktrina dugma, ako mapalanog. Kay unyag ako may paninglas Ginoo. Kung galing kamo, di man makaangkon og kinaadman kay balos tong pagtulunan tungod sa pribilehiyong gihatag sa Ginos akoa. Gagitagaan kay giyuna nga magsulat og dagang newspapers, magazine, libro, then nagwali sa radio, TV, internet, including local and CCTN, our satellite ministry. Morning para nako opportunities ni. Ug matod sa Sirach 4:20, grab all opportunities nga maayo. Way labo tong dautan. Mao nang ni ako namasin nga ako maipadayag ang tinuod nga pagtulunan sa Ginoo, labi na ang mga doktrina sa atong simbahan, sa atong ginagmay nga pamaagi.
Ang legacy ni St. Justin naghatag nato og paidumdum nga dapat proud tang Katoliko ta. Atong itudlo ang atong mga pagtulunan, at ipadayag ang atong mga doktrina, at ipahayag ang mga nindot ka mga experiences nato being Catholic believers. Kaya kung nagtuo, isip Katoliko, daghantang mga kasinatian nga maayo, ug mao ni atong ipapropagar, mao ni atong ipadayag sa mga tao sa atong palibot. They will accept it or not, wa na kay tulubagon. Ilan ang desisyon sa ilang kinabuhi nga angay sa natong iampo ug irespeto. In order that the people will listen to you, will accept your teachings, will accept your sentiments in life about the words of God, what we need to do is to pray for their enlightenment. What we need to do is to pray for the opening of their hearts, for their conversion in life. St. Justin, iapil mig ampo nga kami mahimong isog sa makadimo sa pagproklamar sa Ebanghelyo pagtudoktrina sa simbang Katoliko. Iampo ming magpakamatay mi sa makadimo sa pagdipinsa sa simbahang Katoliko kung gikinanglan sa panahon. Iampo mi ni mga sakit problema pagsulay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Other people of God, if you want to interact with me, you can text me 0917-148-45 for the sake of TX Iki. In courtesy of Brad Ronald Timugan, Dix RR, and courtesy of Brad Jun Lagang. And thank you sa mga nagpada og mga tabang nato, labi na ang Rose Cooling Cookies, nagpadag cookies diri sa atong silang compound. Pancasio Maria Puso, Melissa Lumapas, Isidro Bais, and Judith Bais Cotabato, my friend of Carbon Cebu City, Instituto Aimee Asilo, and Maria Parot, John E. Steven of Calapi Bohol, Rodolfo Aida Orbok, magtiayo ning taas nagpangidaron apan padayong kasunod sa itong programa. Akong pinanggang ministeryo sa Hagda Bohol, mga Aguilar, Pila Medidas, Pitangkol Galido, mga Madira, mga Gata Uban Padia, mga Sahulan, and the rest of my close family members, mga Raniwa, and also to my confessor advisor, Reverend Father Umamalin Antol Castrudis of Kandihay, and all the people in somewhere, thank you for always following this ministry. If you want that my articles of our different printed ministries in newspapers nga moabot sa inyong probinsya, kontaka ko ninyo, andam kumusuwat sa inyong mga pamantalaan. If you want that this episode will be hooked up in your respective radio stations wherever you are, kontaka ko ninyo or sa inyong mga cable TV stations para nga ato mapalanog ang pulong sa Ginoo, pagtulunas Ginoo diha sa inyong mga dapit. Please continue praying, prayer warriors and supporters, the people who are helping us in our different advocacies, plans, activities. Thank you. Provinces ka nang imbitar sa kuwa, pagpalain ka ng Diyos for allowing me to come in your respective dioceses, in your places. Pagpalain kayo sa inyong gibuhat nga paggasto o pagpaningkamot aron ang Ebanghelyo may palanog diha kadinyo. Now, our gospel is talking about the ining parasan. Speaking of parasan, is an avenue, place, estado, dapit nga diin ang binhi adto moturok unya mapuslan ang yuta ug ang gitanom, mauni parasan. The place of bearing fruits, the place of planting, and the place of harvesting. You know what? There are many parasan or avenues ngang Ginoo gatanom og mga maayong butang diha sa ikalipay og ikaayo sa tao. Isip mga ginikanan, ang atong pagkaginikanan para sana aron atong himuon ang pagpugas og binhi nga maayo aron mutubo muturok ug ang makaharbis niini mao ang atong mga kabataan. Ang pagkabana itself is a parasan. Husbandry or husbandhood, I don't know if this is correctly pronounced, usa na ka avenue
nga diin imong i-develop ang imong pagkabana aron nga mamunga ang imong pagkabana o ang imong asawa makapupo ug maayo gikan kanimo. Likewise, ang asawa usa ka estado parasan nga maningkamot ka asawa maghimog maayo aron sa ingon ang bungas imong pagkamayong asawa mapupo sa imong bana. Mga anak, ang inyong mga maayong buhat towards your parents sa inyong pagtarong og eskwela usa na kaabin nyo nga inyong gitisok ang mayong binhi ug mamunga ni ug maayong kagmaon nga ang malipay makapupo sab ni inimong bunga sa inyong kakugihan ug pagpaningkamot ug pagkabuutan mga kabataan ang inyong maginikanan. In other words, ang atong mga maayong gibuhat matag adlaw, ang atong mga trabahoan, opisina, ang atong working places, business areas, wherever we are, maunay mga parsan nga dinadto na to itanom ang mga maayong gawi, pagtulunan aron mamunga ni ug maayong relasyon ang imong kauban sa trabaho, silingan, kaila, mga tao sa imong palibot makabenepisyo sa bunga nga imong gitanom diini. Meaning, ini avenue where you can plant a seed of goodness, where you can exercise your good attitudes, your good characteristics, then it will bear fruits. Mauni ang mga dapit nga diin gitawag og parasan. And you know what? Kining kalibutan na is of course parasan ni nga gitamnas Ginoo sa dagang butang according to Genesis chapter 1 for the benefits, for the welfare of human beings. That's why in my analogy, ang giunag gamas Ginoo ang mga butang nga makaon sa tao. Dili ang tao usa ang butang. Usa kini ka indikasyon nga gi-prepare sa Ginoo ang tanang butang nga maggamit sa tao. Ingana ta kamahal sa Ginoo yang giandam tanang butang aron atong magamit, makaon ug atong makonsume sa mga adlaw-adlaw nga kinabuhi. It was done to the lives of Adam and Eve. God prepared all the necessary things for Adam and Eve. Prior to their creation ni Adag Iba, gigmugnas Ginoo ang tanang makaon ug gikinanglan. Ingana ang Ginoo gaandam nining kalibutana isip yang parasan. But you know what? In our gospel, Jesus talk about Israel nga mao ang parasan nga iyang giumol gimugna ug diin didto iyang gipundar ang iyang kaugalingon nga kingdom or territory gitawag og Israel. Isra means tao, in Greek word means God. The people of God gitawag og chosen people, Israel. Mao ni ang iyang teritoryo. Why I know this? Tungod kay kining gitawag og paglibot og koral, unya nagkalot siya og lungag alang sa puganan sa ubas, nagbutang siyang tower, usa ni kahulagway sa usa ka specific territory, lugar ni, dapit ni. Naastay tower dito, ngano tungod kay sa una, kolonya, bisis ang ilang pagdumala sa ilang teritoryo. Like Philippines before became a colony of Spain. Ang ilang itong iluganay teritoryo. Kung pildihon ang usa ka teritoryo weak sa strong territory or empire or grupo, ila itong makuha. Mao nang in order that di sila ma-attacks ng kontra magbutang sa itong tower, bantayog. Ug mao to'y tigbantay sa palibot kung wa by coming enemies. Kung naa musinggit to sila, mubagting ba or maghimo bag masaba nga panag agong diha sa ibabaw aron makarecognize ang mga tao sa ubos nga dili approaching nga mga grupos mga tao, mga invaders or else mga enemies. Mao na ang gibuhat didto sa kanhing panahon. Ug mao ni gulagway ni Kristo. Mao ni nakapamalandong og kini usa ka dapit. And this was referred to Israel. Referred to his kingdom in Israel. Referred to his chosen people in Israel. What happened? Yang gipadala ang mga propeta, dagang sulugoon, pero unsay tabo? Gipangpatay. Gipangunusas kinabuhi. Katapusan niyang gipadala ang iyang bugto nga anak. Mother people of God, what we can notice to this gospel, ang walay pagkaluya, ang walay pagsurrenders Ginoo, ang walay kakapoy, walay paglunga, walay pag-atras nga tinguha sa Ginoo nga ang mga tao sa Israel matamnan sa binhi
nga mao ang iyang pagtulunan, nga mao ang iyang mga pulong. Kay bisan ang pilimirong gisugo, gipatay, gipadadag ikaduha. Ang ikaduha gipadad-an paglaing ikatulo, ikaupat, ikalima. Wa kapuyang ginupagpadalag mga mensahero bisan gipang patay. Never ang Ginoo was tired in sending missionaries, in sending prophets, in sending evangelists to the people of Israel, until one day He sent His begotten Son, Jesus Christ, as a concrete evidence sa ang dakong gugma nga bisan ang iyang pinalangga nga anak kaya niyang ihatag aron tubuson ang kalibutan nga atong gipuy-an. Kay tungod sa Roma 5:12 nakasala sa dagdi si iba, tungod sa pagkamasinupakon Roma 5:19, disobedience of God, na bugto ang rasyon tali sa magsatao, muna si Kristo gipadala. For what reason? Matod sa Ephesians 2:14-16 upward, in order that ang duha ka kaliwatan may mong usa, ang broken relationship between the father and our ancestors will be united, will be restored, will be redeemed again. Sa pa ang Ginoo way kapoy sa pagpadala sa iyang mga propita, sa iyang mga magtutudlo, sa iyang mga magsasangyaw. Ug mao ni rason ngano, since the birth of our Roman Catholic Church, it was founded in Matthew 16:18, according to word history by 338, didto sa Jerusalem. You know what? Then, what happened until today? This church is still alive, still existing. Ngano? Kay bisa mamatay ang papa, mamatay ang obispo, mamatay ang mga pari, mamatay ang mga lay evangelists, mahibulong ta kay naay mga bag-ong mutoy hakaw, manubo, magpari, magmadri, mailik sa pagka-obispo, mailik sa pagkasanupapa. Mahibulong ta nga continuous ang mga nagwali, nagtudlo, nagsangyaw, usa kini ka indikasyon like in the gospel nga ang Ginoo kapuya sa pagpadalag mga mensahero bisan sa katiga, sa kasing-kasing sa mga tao, usa ka indikasyon nga taas kayo ang pailob sa Ginoo bisan sa kadautan o katiga sa pagbati sa mga kasing-kasing sa iyang mga gipadalhang mga tao. You know what? One of the reasons of Christ nga nung naitabo ni tungod siyang dakong gugmag pailo. Muli yun sa 2 Pedro 3:9, nagkanayon, ang Diyos dili maglangan pagtuman sang gisaad sumala sa ganana sa uban. Apan siya nagpailob kadinyo, kay di sa buot kamay usa nga malaglag kun dili ang tanan maginulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Mao di ay nga ang Ginoo taas kay pailob diha sa tao. Mao di ang Ginoo yang giprulong, yang gugma, yang pasaylo. Kay di sa gusto nga malaglag bisag usa ka buok tao. Mao di ay nga ebanghelyo continuous yang pagpadalag mga mensahero, propita gipang patayra until yang anak gipadala. Pero what happened? Gipatay gihapon si Kristo. Pero may undang bang Ginoo? Wala. But you know what? Unsay giun ni Kristo diri pag-abot sa panahon, kining maong mga tao nga nagpatay sa mga sulugoon, nagpatay sa iyang anak, iyang adtuon, o kining maong dapit iyang gunubon, iyang pakiton sa iyang silot, nahitabo ni didto sa Jerusalem. Niadtong 70 AD, according sa propesiya diha sa libro sa mga Daniel chapter 7 until 9, you know what happened? Ang Jerusalem gibungkag, gisulong sa Babylonian Empire, ug unsay nitabo, gipamatay, giguba, gihurot o pangbawi ang ilang kabtangan, in order that the prophecy in Daniel chapter 9 verse 2, nagbasa ako sa kasulatan o nagpamalandong bahin sa 70 ka tuig nga giingon sumala ni propeta Jeremias nga giingos Ginoo. Mao ding nitabo didto sa Israel, gisulong ang Jerusalem pagka 70 AD. Konsekwenstos ng daotang binuhatan. Tinuod taas ang pailob sa Ginoo.
Mga propitas karaang testamento gipada gipamatay. Pagabot ni Kristo gilansang siya sa krus. Luke chapter 23. Pero what happened? Because of their wrongdoings, because of their sins, despite of the big love of God, despite of the maximum tolerance of God to the people of Israel, one day, niyatong 70 Anno Domini, God allowed that the Roman authority invaded Jerusalem, and the soldiers of the Roman Empire killed the Jews. Mga bata dito, mabitaw, si Kristo, while going to the Mount of Calvary in Luke chapter 22 to chapter 23 in Luke, mingon si Kristo, babay, ayaw hilaki ninyong kaugalingon, ayaw ko hilaki ninyo, kay laki ang inyong mga anak tungod ni ining Jerusalem. Mao ni tabo ang Jerusalem giguba, gigunob, ngano consequence sa ilang daotang binuhatan. And this is what I want you to learn ni ining episode. Nga ato ding mga bidya nga gibuhat, binuhatan, daot atong gibuhat, na ni corresponding punishment, not now, but probably in the near days to come. Na ni consequence. Ang tanatang daotang gibuhat na ni consequence. Ang tanatong daotang gihimo na ni consequence. Ang tanatong mga pagpakasala na anay bugti. Mo ni giyon sa Galatians sa city, what you sow is what you reap. Tungod sa daotang gibuhat sa mga taga-Israel, gitugutas Ginoo nga sulungon sila, gipamatay sila, giguba ang templong Solomon, giwatak-watak ang tibok Jerusalem, ngilad ang nitabo. Mao ni ang gidangatan nila for killing Jesus Christ. Ug mingon si Kristos Ebanghelyo na noon sa may buhatos tag-iyas parasan, adto mga sao pasaupan niya glain ang parasan. This was happened to the Roman Catholic Church founded in Jerusalem. In Matthew chapter 21 verse 43, listen to this. This is a very doctrinal teaching. Og midugang si Jesus, busa sultian ko kamo, ngang gingarian sa Dios kuwaon gikan kaninyo gihatag ngadto sa mga saop nga makahatag og mayong bunga. What happened? Because according to Acts chapter 8 verse 1, atong suwayag pakli, sumala sa buhat chapter 8 verse 1, ang iglesia dito sa Jerusalem, wala dawata gilutos. Unya gilutos ni Saulong iglesia. Nining gayong adlaw nagsugod ang mapintas kapag lutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang apostoles, sacerdote, tanan gipang lutos. Acts 8:1. Because of this truth, because the people of Israel never accepted ila pang gipatay si Kristo. You got me? Unya ang iglesyang tinuko ni Kristo wa pagidawata motong pagka 70 AD. Kumana natukod ang atong simbang Katolikos Jerusalem, gitugutan nga sulungon sa Roman Empire. What happened? Ang nitabo tungod sa wali ni Pablo sa Espanya, sumala diha sa Romans chapter 15 verse 24. Unsay nitabo, my dear people, ang mga Spaniards nahimong Katoliko, then tungod sa wali ni Pedro Pablo, ang taga-Roma nahimong Katoliko. Matod pa sa ang Biblia version sa 1 Peter 5:13, bingon si Pedro, ang inyong iglesia nga ni as Babylonia, Babylonia, the old name of Rome, nangamusta kaninyo. Usa ka indikasyon in that verse of the Bible, ang Biblia, nga si Pablo si Pedro were in Rome. They converted the pagans, they converted the Italians. Ilang gi-converter ang mga tao nitong wa mutuo ni Kristo. They became Catholic. And because of Paul, because of Saint James the Great, they went to Spain. Then ang Espanya nahimong Katoliko, mao po nang nahimutang Katoliko diri because Spaniards brought Catholicism according to our Philippine history. Ako nagtudlo kog pribadong tulungaan, academic subjects, way back yadtong 2010, usas ako mga subjects nga gigunitan ang history. Ako nabasa, ako na-recall nga diin ang mga Spaniards nagdas Catholicism sa atong nasod. Why I'm talking about this? Tungod kay matod pa sa Matthew 21:43, sanglit wa man mamunga ang parasan, referred to the church founded by Christ in Jerusalem. Iyan ang ipasaw panuglain. O kay balo mo sa tabo, Romans 1:7-8, ang inyong pagtuo din sa Roma,
kailap sa tibuok kalibutan. That's why Catholic faith began in Rome. That's why our papacy is in Rome at this very hour. The central government of the Catholic Church is based in Rome, in Vatican City, in Italy, Rome. So ato makita, my dear people, in Rome, Italy, rather, sa Vatican sa Roma, nga diin, pag di ta mamunga, dunay corresponding punishment. Dili dayon, but along the way. Usapon ni kapaydumdum nato, nga kung unsay giintra sa Ginoo sa tuwa, pero wa na to gitilize, wa na to gigamit, wa na to gidevelop, wa na to gamita for the welfare of other people and for His honor and glory, He will take it away from us. Can you hear me? Like what He did to the people of Israel. Ang Timplong Solomon nga ilang giampingan sa taas kakapanaunan, gigbungkag sa mga Roman Empire authorities. Ang simbahan nga tinukod ni Kristo dito sa Jerusalem, nga gialagaas mga apostoles, was taken also by the Roman people. That's why ang pinakasentro sa Catholicism naa na sa Roma karon. Ngano, tungod kay ang Jerusalem wala dinhi magpakabana, wala dinhi magpangga. Usa kini indikasyon, anything, everything that we have, that God entrusted to us, if we never take care, if we are taking for granted in all the things that are given to us, you know what? Kwaon nas Ginoo, bawion nas Ginoo, wag tango nas Ginoo sa atong dastag sa kakinabuhi, musugot mog sa dili, labi na kunwa ni mamunga sa atong makamot. Kung doon na kay talento, siguro kakini nakatabang sa imong sikataw na kay mayas Ginoo. Kung na kay kwarta, siguro nga nakatabang ni sa imong sikataw na kay mayas Ginoo. Kung na kay properties, kabtangan, gamita para sa uban ug para sa kamiyaas Ginoo. Kung na kay oras, siguro nga na kay oras sa Ginoo ug na kay oras sa imong sikataw. Everything that you have, use it to bear fruits. Kay mato sa John 15:1-6, ang sanga nga way bunga putlon, usa ni kay indikasyon nga kun wa na kay gamit, because you are not bearing fruits, also ikaw iyang putlon, meaning God will allow death to come to you because you are useless anymore. This is my conviction, like what happened sa 2 Hari 21-15. Si Hari Ezekias, patyon tas Ginoo, but because Ezekias cried big for pardon, then God pity on Hari Ezekias. Then Ezekias, ginaya sa kupatya, gamita pa ko, I want to serve you more. Ang Ginoo miingon ngadto ni Ezekias, Ezekias, dugangan ti kag 15 ka tuig. Usa ka indikasyon nga kung tan-aw Ginoong gamit pa ka, di kaniya patyon. Apan kundi nakamamunga, wa na kay kapuslanan, you are bearing fruits, mura ka sa kang igira in Luke chapter 13. Not mistaken, putlon kay way bunga, usa kini kapaydumdum kanato nga kinahanglan sa ato adlaw nga kinabuhi, mamunga ta. Let's bear fruits. Then, what we can notice to this gospel, imbis ilang alagaan ang mga sulugoon, aron ilang suuron ang tag-iyas para sa ilang gipamatay, imbis ilang alagaan ang anak sa tag-iya, aron tagaan sa tagpabor, ilang gipamatay. Kining maong pangisipa binali. Nganong binali? Instead lang suuron ang tag-iya parang tagaan sa tagbahin, ilang gipatay ang anak sa tag-iya. What happened? Isang tanan, gisilutan sa tag-iya. Usa kini ka senaryo nga daghan nato atong patyon ang Ginoo sa atong kasing-kasing gunahuna. Ug atong gipakabuhi, gipakaginoo, gipakadako, gipakahari ang unsay naa natong mga material things, ang iyang creation. But you know what? Deep inside, in our hearts, in our minds, sometimes, many times, many instances, circumstances, we kill our God deep inside us. For what reason? Tungod kay ang iyang creation mo'y atong gipakadako, mo'y atong gihimong tinubdas kinabuhi, mo'y atong gipakabuhi, gihimo natong Ginoo sa atong kinabuhi. And that's wrong. Tanawang mga saop, imbis ilang panggaon ang mga sinugo aron maklo sa tag-iya, ilanong gikontra. Usara ba ni kapidumdum nato,
If you want to be blessed by God, please love all the messengers kag ipadas Ginoo. Pray and support the spokespersons of God nga iyang gipadala ding yutaa. Ordained ministers, mga religious, mga lay evangelist. You got me? Kami, kung inyong dawaton, isip mga sulugoon, isip mga spokespersons, isip mga propita sa bagong panahon, isip mga ebangelista, mga magawali, uban itay dudong and the rest of the evangelist, niling atong kapanahunan, I am reminding all of you nga inyong gisuod ang Ginoo nga nagpadala kanamo. Sa akong bahin, no one told me before to preach the gospel. But you know what? Deep inside in my heart, God is always inspiring me, encouraging me to preach His words, to preach His gospel. Mao ning akong analohiya nga kung inyong amiguhon ang mga sinugo, mga propita, mga gipadala, mga magsasangyaw, samara nga inyong gidawat ang nagpadala, inyong gisuod ang nagpadala. Do not imitate the people in Israel in this gospel for today nga ilang gikontrang mga sulugoon ug mga anak ug anak nga gipadala si Jesus Christ. So tapin ang amahan miadto, misilot kanila sa walay lipod-lipod tungod sa ilang pagkadautan. Therefore, all of you who are always following this episode and all ministries here in CCTN, gipagpala na mo, wa lang mo kabantay, wa lang mo ka-recognize, tingali kay wa niyo ablihi ang inyong kasing-kasing. Those who are always listening sa mga walis, mga paren obispo, those who are always participating in your respective parishes, believe me, inyong gisuod ang mga alagad sa Dios, in that way, inyong gisuod ang nagpadala ni Ana nga mao ang Diyos. And this gospel is reminding us to become a good steward. Meaning, sa atong pagkapinyalan, sa bisan unsang butang nga niak kanato, kinahanglang mahimot ang maayong mga steward piniyalan. Speaking of stewardship, butang nga gisaligan diha sa tao, butang nga giintra sa Ginoo sa tao, butang nga gipiyal diha sa tao. Anong gipiyalan ka? Kay nakita sa Ginoong kasaligan ka. Because God is trusting that you can do that you can do this. Ug mao ning akong conviction. God entrusted me these different responsibilities for the poorest among the poor, our ministries in radio, TV, newspapers, book, magazine, internet, local satellite, tingali. Bisan sometimes ako, wa ko'y saligs kung kagalingon that I can do this. But you know what? It is allowed to feel like that. God allows me to have that feelings in order that di ko magsalig sa kung kagalingong katakos. Di ko magsalig sa kung kagalingong kay balo. Tungod kay kining tanan nga akong gipanudlo kaninyo, piniyalang ni Ginoo sa kuha. Ang hagit sa Ginoo sa kuha, unsaon nako ni pagatiman, unsaon nako ni paghimo nga useful, unsaon nako ni para may mong fruitful, mahimong beneficial kaninyo. Og kini ang akong pirming gipablandungan nga sa panahon nga nagpagamit ko sa Ginoo sa ginagbayng paagi, nahimo kong maayong piniyalan sa unsay gasa sa pribilehiyo nga giintra sa kuha. Like what I have done right now in preaching, in propagating the gospel of God without fear diha kadidyo. Kamong ginikanan, inyong anak giintras na sa Ginoo, be good stewards, be good example sa inyong mga kabataan. Mga leader sa atong gobyerno, kamo mga stewards mo sa pagdumala sa atong kagamhanan sibil. Even church leaders, whoever you are, stewards mo sa pagatiman sa makalag, sa makarnero. Labi na, we are in the year of the sheep, year of the poor, kay nakitas Ginong kasaligan mo. Whoever you are, naggunit o nagkanyang offices, grupo, organisasyon, pangginuog, pangkalibutan, gihatag na sa Ginoo ninyo, kay kita niya kasaligan mo. Kanang inyong talentong, extraordinary talents, inyong wealth, kabtangan, tanang butang that are attached to you, giintras na sa Ginoo sa inyo ha, kay nakita sa Ginong kasaligan mo, mauna ang tinod. Kung naagal ipiyas, Ginoo nimo, nagpakita nga kasaligan ka. Ang ako lang, nganong sometimes di nato himuon ang usa ka butang, tungod kay mahadlok tang muhimo,
kay wa tay salig sa kaugalingon. There's no wrong of trusting our individual self. Why dautan? But sometimes kumubati kag dili mo kaya akong agda ninyo, like what I have done in my life sa panahon nga diri ang akong pangisipan, sa panahon nga wa na ko'y katudlo, sa panahon nga wa na ko'y mahimo, sa panahon nga paminaw nako nag-crisis ko emotionally, I leave everything to God. Inko, Lord, imo na ni, di na nako kaya. And this is what I learned every and then. Why? Pag mulapas og alas 10 sa gabi, masakit si Brother Edsel. Akong liog muhubag, mudaw ng akong stamina, mawik ang akong immune system. God answered my prayers. Edsel, the reason behind of your physical defect, mauni. Na-limit imong oras ka, kinahanglang matug ka. Kay just in case di ka katulog, lapas og alas 10, kung mabuhi ka, kung makasurvive ka, ug wa kay bation, nagpasabot na nga di na imong kusog, ako na. Mao di ay nakapamalandong ko ang matag usa na ilimit. Kay kumula pa sa limit, unya nahimo nimo ang limit nimo, ang imong capacity. Dunay limit, unya nahimo nimo ang unsay boundary sa imong limit, isipang di na naimo, iya nas Ginoo. And this is what I learned. Nga kumulapas ko alas 10, daghan ko gibuhat, still healthy akong paminaw, still strong ang akong paminaw, wa mo down ang akong stamina, wa na ko moisip nga ako anang kusog, iya na nas Ginoo. Mao ding miingon si Pablo, 2 Corinto 12:19, ginukwa ning akong kahuyang akong sakit, mingon ang Dios, dili Pablo, kay kun asa kahuyang adto ka mabalaan, meaning sa panahon sa atong kahuyangan, allow God to sustain you His strength. Allow God to sustain you His power. Psalm 28, God is our refuge, God is our strength. Mao ni nga akong agda ninyo, my dear people of God, nga kiniding mga butangan ni akanato, position, titles, tanang butang, magamay badako, gi-entrust nas Ginoo, kay nakita niya nga kasaligan ka nga pagkatao, that you are a good steward sa tanang butang nga iyang gipiyal. Ampingin na, palambuan na, patubuan na, for His honor and glory, and for the welfare of the people, kay kung dili, dako tag accountability, dako tag tulubagon during the judgment day, nga nung wa na to ni gamita, para kaniya, aron may maya siya, ug aron mabulahan ang mga tao sa atong palibot. Please watch my talk in public. Thank you. Every day I receive different text messages, I receive different phone calls for counseling, I receive people, I meet people every day in my office in Bohol, having counseling sa kasiklasing problema sa ilang kinabuhi. Kay ba mo akong gibalik ang kasaysayan silang kinabuhi, ang root cause, they keep away from God, they escape from God, they give up their faith to God, and hopefully di na ninyo himuon sa inyong kinabuhi. Kaya ba ninyong di mo give up? Kadtong kayang di mo give up no matter what, barog sa iyang gilingkuran. I challenge all of you. Kadtong paminaw ni mong di ka mo give up, barog sa imong gilingkuran. Ang uban galing-ilingi kay nanundog, kasi una mo barog. Sundugiro gimong dagko. Raise your hands please. Close your eyes, pray with me. Father, I know you are here with me. Dawata ko Ginoo, kay magkinaunsa, di ko mo give up sa kong pag-alagad kanimo. Bisan unsay may tabo, in Jesus' name. Please be seated. O give up mo dili? Pikpik ka imong tapad ang abaga. Pikpik ka. Ayaw pagbungol. Ingna, ayaw surrender. Are you listening? Listen to me. Kaya nga mo mga oras dire, limited kaayo. 2005, I was carnap, I was sold up. Pag-abot og 2007, when I got married to my only one wife, oy, namakpak mo, kay inyo silong bana, daghag wives. Bitaw, I'm just kidding. Makpaks na, very good sa iya. Kadungog si mong daghan ra bagamo. Are you happy? Yes. Tanaw lagi mo na ako. Are you alive? Yes. 2007, when my wife Mimabdos got pregnant,
Kay ba mo unsay tabo sa among anak? Pagawas sa among anak si Sarian. Pobre man lagi mi. Ang among kabaw sa among balay gibaligya. Among gamay kabtangan gibaligya. Ang panginabuhis kong ginikanan gibaligya kay dependen pa mamis among ginikanan at time. Para lang masisaryan ang akong wife. Hurot among kwarta, kabaw, baka. Dato no kay enumerate man. Pero pilar to kalugas. Ayaw mo na nagdato. Pobre mi. Ang pait pagyud. Pagawa sa bata ingon ang doktor, mongoloid imong anak idsel. Dagag sakit, dagag infection sa dugo. Kay ba mo, why buslot ang sampot sa anak, gikolostomy. Gisisaryan pa, gikolostomy pa, wa mi kwarta, nabuhi mi atong tayma sa kaluoy mga tao. Iyong ko Lord, kay baw ka at the age of 15, gawali ko sa imong ibanghilyo. Mao ba ni imong himuon ako Ginoo? Akong anak karon. Himatyon. Are you listening? Tingalig mas muna mughilak kay sa ako. Ayaw mughilak. Unya ng gabi. Are you happy? Tubag ba? Kabalo mo. Ingong doktor, dong, pagsimbakog mabuhi imong anak, pangita og balay do ospital. Nangabang misagna where my ministry is located. Karon kay namatay man ang among anak. Nakaabang na mamigbalay, nagpuyo mislaing lungsod nga di na mo pamilyar. Miin ko sa kong asawa, ari taghagna kay tingalig na atay opportunities diri nga mahilo na patay ang akong anak. Kabalo mo, Genesis 22, God told to Abraham, Abraham, can you give my son Isaac to me? Then Abraham said, yes Lord, I will give my son. During 2006, 2007, I heard this same voice in my heart, in my mind. God said to me, Itzel, can you offer your son to me? Ang ngalan, Paul Anthony. He's my intercessor right now. He's in heaven, I know. 25 days na ang gibuot. Pagkamatay sa anak, I was in Iloilo. 1 week before, miuli ko sa ospital, nagpakuha og dugo. Ang dugo na ko, nga gibunos ko anak, gibounce ko anak, ngadto sa tubganan, ug haas siya namas langit, gidas langit ang akong dugo. Kabalo mo, pagkamatay sa anak, wa ko muhilak. Because I heard in my heart, pangayuos ginong akong anak. Masakiton, bisag unsa og tambal miyong doktor, dong, day, ang imong anak, wa gyud mag-progress ang iyang health. Yabunuhan, wa gyud, di samot no kasakit. Motong nabatid ako when I was in Iloilo, because I worked in Iloilo at the time. When my son died, wa ko diha paglubong, wa ko pagkamatay. It was very painful for us, both sa akong asawa. Di na mo akong dang anak, ikaduha na gibless sa Ginoo. Kabalo mo, my dear people of God, what happened? Akong gi-question Ginoo, nagwali ko Lord when I was 15, apan ngano nga wa ko nimo tabangi. Nganong imong gialaw nga mag-antos mi, nganong imong gialaw nga akong anak imong kwaon. But God, you know what, did something unusual to us. Ask me, what's that? Say it loudly. Ug di mo may what's that, mga Bisaya gyud mong dagko. Are you happy? Yes. Are you alive? Yes. Mamina pa mo din na. Kag di mo minaw, kamoy tiwas. Sige, mamina mo din na. Mamina mo. Unsay gibuhat sa Ginoo unusual. Kay kun ang akong anak wa pa mamatay, wa pa maospital, di mi kaabot og hagna. Kay mingon mang doktor dong pangitag balay duog ospital, ang pinakapabor nga balay duog ospital didto man sa lungsod sa hagna. Wa damha pagdagan og 3 ka buwan, pagdagag mga tuig sa hagna manday ko gitawag sa Ginoo aron mga lagad. In hagna I am preaching in 4 newspapers every day, English and Bisaya. I'm preaching in 6 radio stations. I'm preaching in 3 cable channels local, including CCTN Satellite, my program Word on Fire. I am preaching in internet. I have my coming book, To Make Your Soul Incredible. Gibless ko sa Ginoo sa lungsod sa hagna. For staying 7 years almost, dito nagsukad ang ministry nga nung niabot ko dinhi sa lungsod, dinhi sa sudad sa Ginoo, dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, dinhi sa Oasis of Love. Listen to this.
In every disaster nga may tabo sa iyong kinabuhi, blessings will follow, will come in your lives. Kinsa na problema, isa kang kamot. Problema. Bisag di mo muangkon yung naong problemado kayo. Kinsa na sakit, isa ka do kakamot. Ang muangkon, mawa ng sakit. Hilti di mo. Kinsa na ikipangayos, Ginoo, isa kang do kakamot. Hilig yung pangayo. Kinsay na ay gustong may tabo sa iyang kinabuhi, milagrog panalangin, barog sa iyang gilingkuran. Pakpaki ang Diyos for that. Are you happy? Pagpalain kayo, please be seated. You know what? Mubo na lang yun ako minutes, kabalo mo. Kung naamoy problema, mga pagsulay, mga kasakit nga inyong gipasan karon, don't worry, kay luyo ni Ana na ay grasya, panalangin. Probably you cannot understand why it happens to you. This morning, do you know what happened to us? Ang among duha ka cellphones, usa ka iPhones sa kong anak, ang among mga cards, ang among bag, ang among gamit uban, gikawat dito sa barko. Karon paging buntag, imbis nag-ampo ko sa Ginoo, para ready ko matubang ninyo, pagpangita na kus gamit kay mag-anda may padungari, nag-trouble mis barko, kinawa ang among mga importanteng gamit, ang ako mga contact persons in different areas, in different provinces, nawala. Inko Lord, probably you have the reason. Ang Satanas may distract sa kuha this morning, pero ingnon tamo, way yawa makadistract sa usa ka bulanon. I never give up my faith. I was tempted at time to found my own church. If you want to ask what is the church, Iglesia ni Edsel Clusas, akong tukuron. Pero wag yung kumuda yun. I was pirate by other denominations, Edsel Arinamo, biyaing Katoliko. Inko, no way! Because since 15 years old, I am now in my 15 years in preaching and study. Ako yung nakita, why laing reliyon tinukod ni Kristo, why lang reliyon nga tinuod, gawa sa Iglesia Katolika, bisag kinsapay mulalis ni Ana. Therefore, kamong laing reliyon who are here today, listen to me. Ang Katoliko, mo'y tinuod. Bisang pag-asa ta mag-abot. The true teachings are here. Ephesians 3, 9-10. The depository of faith is the Roman Catholic Church. Muni rason nga nung wa ko muundang sa pagkakatoliko, wa ko maglain og laing reliyon. Kaya bang Brother Ed siya magtukod kung akong reliyon? Kaya dili. Kaya. Pero mamaka ko una. Aron mo tuong mga tao. Pero never. Kaya nga no, bisang pagpatyon ang akong lawas, magpabilin kong Katoliko. Pagpaki ang Diyos po na. My last statements, you know what? Kamong nakasinatig persecution sa inyong mga parokya, inyong kontra kaubas simbahan o pari, ayaw mog patol, ayaw mog sukol, ayaw libaka inyong mga pari, iampo sila. Pangutan ako ngano? Ang tinuod dili tao atong kontra ingon si Pablo, Ephesians 6:12. Kinsa ang yawa nga misud sa maong kontra nimo, therefore pray nga kanang yawa sa imong kontra mo gawas aron ang tao maluwas. Munang 1 John 5:15-16, iampo ang makasasala, iampo imong kontra, iampo mga taong daotag gibuhat sa imong kinabuhi. If ever you are persecuted, continue, because the truth of fact, you are ahead 2 steps than your persecutors. Am I right? Now, before I end up, naba may problema? Naba mo'y sakit? Naba mo'y pagsulay? Pananaw sa uban, losing mo, pildi mo, pero the truth, the fact, dili. Ask me why. Your inner character is developed. Your within is developed. Milig-on ka tungod sa maong problema. Milig-on ka tungod sa pagsulay. I know, 2007 akong anak namatay, it was just a preparation. Kay naadi ko dakong problemang sa gubangon. Pagka 2012, sa diyang ministry nga si Sarim, na wagtang sa akong mga kamot. Meaning, unsa inyong problema kasakit karon, probably gianda mo sa Ginoo, kay kung banggaan mo dakong problemas umaabot, di na mo kuratan, di na mo kubaan, kay ngano na-train mo, na immune mo problema nga inyong nakaya uban sa panabang sa Ginoo. Amen. Mo gato kong wali sa palibot. Thank you, my dear people in Butuan, my dear viewers diha, o sa tanang mga Exuals, Cagayan de Oro, Bukidnon, mga Porsuelo, mga Gasaulan, Castrudes, mga Galabo,
mga Lido Ubay, mga Galientes, mga Asibis, Laniwa, Alaba, Lo, Bitangkor, Galido, and the closest ministry members who are with me always, mga Minidas, mga Bitangkor, mga Aguilar, our business partners, ministry partners, diastong ministeryo sa San Miguel Cable ug Radyo Hagda, as well as atong ministeryo sa Ubay, DTV Cable, and Radyo Ubay. Pray for more expansions in our ministry diha sa probinsya sa Bohol. So thank you so much. Pagpalain ka ng Diyos. And I would like to inform the public that Kalamay has a new festival, Kalamay Festival. Mao na ang Hagda is now the sweetest country in the world tungod kay we produce sa pinakalami nga kalamay. Then ang Hagda dunay birhen sa barangay Shrine, San Pedro Calungsod Shrine, and San Miguel Arcangel nga patron. Mao na please do prayers sa atong mga gipanghimo advocacies diha sa Bohol. Then if you want to help this ministry, then inquire, text me. If you want to hook up my program in your respective radio, TV, whatever, newspaper, then inquire, text me. Kung nagapasakit ko, pasilo ako kung gihukman mo Ginoo maghukom. If you want to have God just love what you are doing, even how little it is, be a walking Bible in your daily life. See you soon. Do prayers for my family, loved ones, businesses, advocacies. Thank you, benefactors. Father, thank you for this wonderful day. Ay nasagay sa utok matalong baliw kasing kasi tay baga kidney, tanag antos, tay problema, naglibog, tunawa Ginoo, ayaw Ginoo, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos malgabirin. Amen. Hallelujah. Sa kanan samahan sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired. Let's do it. God loves you.